paano dumami ang followers, paano dumami ang likes and views, paano ma-for you ang mga video mo, paano sumikat sa TikTok. Any small TikTokers here? Let's support each other! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Lenny nga po pala. Tiyak mapapangiti kita basta manood ka. Bago ang lahat guys, gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi 2 million followers na tayo sa TikTok! Yes! Gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa mga sumusuporta sa akin din sa TikTok app. Grabe, hindi ko talaga akalain na mahihit ko yung ganon. Yung 1 million sobrang laki na. Pero, kalain nyo, naging 2 million followers. Sobrang daming sumusuporta. At ang dami rin na nag-e-enjoy, natutuwa sa mga videos ko. Thank you sa inyo. Kasi hindi ko naman mahihit yung ganong kadaming followers kung wala din kayo. Grabe no, 2 million. Kung manghingi kaya ako ng tagpipiso sa inyo, ginawa niyo pa ako milyonaryo, di ba? Gago! Joke lang yun guys. Noong January, nag 1 million po ako guys sa TikTok. January 25 to be exact. And then ngayong April, na-hit na natin yung 2 million. Grabe! Ganun kabilis, diba? At dahil ganun kabilis, yung naging angat ng followers ko, gusto ko lang mag-share sa inyo kung paano ko nga ba naabot yung ganong kadaming followers. Disclaimer lang guys ha, lahat ng sasabihin ko sa vlog ko na to ay pawang opinion ko lang. Kung ano lang yung naging effective na strategy, kung paano lumago yung TikTok account ko, kung paano dumami yung likes and views, followers ng TikTok ko. At sana pagtapos ng vlog ko ay may natutunan kayo sa akin at may nakuha kayong tips. Kaya kung ako sa inyo, panoorin nyo na mula dito hanggang dulo. Let's start! So first thing guys, gano'n na ba ako katagal sa TikTok? Siguro magto 2 years na ako sa TikTok app. Marami na rin ako nagawang videos. Magto 2 years na ako sa TikTok and hanggang ngayon, nag-e-enjoy pa din ako. Kung ano meron ako ngayon, para sa iba, sobrang liit lang nun. Pero for me, as a normal person na nag-start na walang-wala, nag-start sa 0 follower talaga. Start ako na hindi ako kilala as in normal na estudyante, normal na tao. Normal na tao? Nag-start din ako sa maliit, guys. And sooner or later, lumaki siya. Sobrang nagkaroon ng malaking impact yon sa akin. Yung mga nangyayari ngayon sa akin, dahil yan sa TikTok. Nagkaroon ng maraming opportunities ng dahil sa TikTok. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Marami ako nakilala. Tumaas yung confidence ko. Mas natuto akong makipag-interact sa tao. At kung paano maging humble sa lahat ng oras. At higit sa lahat, na-enjoy ko po yung life ko. Dahil nag-enjoy ako sa TikTok app. Mga Jejimon, mga nagtitiktok. Ang kukorni ng mga nagtitiktok. Yung mga nagtitiktok na yan, mga baliw yung mga yan. Pero, makikita mo na lang na nagtitiktok na din sila. O ano kayo ngayon ha? Kinain nyo din yung mga sinabi nyo. Kagigil kayo. Para sa mga bashers dyan ng mga nagtitiktok. Imbis na mag-bash kayo, mag-judge kayo, mag-enjoy na lang kayo sa TikTok. Panoorin nyo na lang tong vlog ko. So yun na nga guys, simulan na natin to. Ang dami ko nang sinasabi. Kaya, eto na yung mga tips kung paano sumikat sa TikTok. Tip number 1, know your category. Tulad ng comedy, drama, dance, singing, slow-mo, transitions, pa-cute, pa-pogi, paganda. Sobrang dami guys. Explore the app. Explore yourself. So sa pagtatry mo ng iba't ibang genre sa TikTok, marirealize mo kung saan ka pala nag-e-enjoy. Kung saan mo malalabas yung talents at skills mo. Kung saan mapapakita mo yung totoong ikaw. Malalaman mo sa pagtatry mo kung ano nga ba yung genre para sa'yo. Makikita mo doon kung ano nga ba yung videos na papatok sa audience mo. So, paano nga ba masasabing patok yung video mo? Siyempre, maraming likes and views. At kapag pumatok yung video mo, kahit isang video lang na pumatok, tip ko lang,
sundan mo na ng ganon. Kung ano yung ginawa mo dun sa unang video na pumatok, sundan mo na katulad na nung ginawa mo nung una. Panigurado, dun ka makikilala. Magkakaroon ka pa ng trademark mo. So, usapang patok. Paano nga ba pumapatok yung video? Paano nga ba papatok o sisikat yung video mo? So, dito na papasok yung tip number 2. Quality of the video. So, sa filming process, kailangan mong isaalang-alang yung quality ng video mo. Kailangan maganda yung lighting and background. So, sa lighting naman, mas okay kung natural light. Mag-film ka or mag-shoot ka ng video mo in the morning and the afternoon. Basta yung maliwanag, yung maaraw, basta yung ganun, yung hindi madilim. Yung halos hindi na makita yung mukha mo, yung galaw mo, yung video mo, kasi ang dilim. At kung sa indoor naman, mas okay kung may ring light ka. At kung wala naman, kahit yung ilaw lang sa bahay niya, yung malakas na ilaw, or kahit anong pwedeng maging source of light mo para lang maging malinaw yung video mo. So, sa background naman guys, mas okay kung wala masyadong gamit sa background mo. Dapat ikaw yung mas nakikita kaysa sa background mo. Kung mag-video ka, linisin mo, ayusin mo yung place na pag-videohan mo para kapag nag-video ka, maayos tignan, malinis tignan, diba? Kasi mas maraming magkaka-interest na panoorin ka kasi kitang-kita yung video mo, kitang-kita yung quality ng video mo. Dapat malinaw yung video mo, hindi yung malabo. Malabo ka na nga magustuhan ng crush mo, malabo ba yung video mo? Tip number 3. Good video contents. So, paggawa naman ng video, kailangan interesting and hindi boring. Paggagawa ka ng content, mas maganda yung relatable videos yung gawin mo. Maraming makaka-relate na audience. Pag marami nakarelate sa video mo, magkakaroon ka ng maraming likes at maraming views dahil doon mapo-for you yung mga videos mo. At kapag na-for you yung videos mo, magkakaroon ka ng followers. Mag-experiment ka lang sa paggawa ng mga videos. Mag-scroll ka sa TikTok, maraming videos na lalabas sa For You page. Tignan mo doon kung ano yung pwede mong magawa, kung ano yung kaya mong gawin, kung ano yung gusto mong gawin. Kasi pag nakita mo yun, ay, gusto ko itong gawin. So, try mo lang. At kapag nakakita ka naman ng ibang content, pwede ka naman gumaya. Maglagay ka lang ng credits o maglagay ka ng twist. Lagyan mo ng twist yung video na gusto mong gayahin. Di naman kasi pare-pareho tayo ng viewers. Make yourself creative. One more thing sa paggagawa ng video, para hindi ma-delete or ma-violate yung mga videos mo, basahin mo yung guidelines. Isa din yan sa nalilimutan ng every TikTokers yung magbasa ng guidelines. Basahin mo lang, maglaan ka lang ng konting minuto, konting oras para maintindihan lahat ng do's and don'ts sa TikTok, kung ano yung mga bawal, kung ano yung mga dapat gawin, andun lahat yung information para maiwasan natin yung ma-delete or ma-violate yung video mo. Tip number 4, collaboration. Makipag-collaborate ka. Makipag-interact ka sa kapwa mo TikToker. Wala namang masama dun, diba? Siyempre, bago kayo mag-collab, kailangan isipin mo muna kung anong gagawin niya, diba? At sa panahon natin ngayon, nasa Enhanced Community Quarantine tayo, pwede pa rin kayo mag-collab, guys. Paano? Panoorin yung mga videos ko. So, pakikipag-collaborate mo, natutulungan yung isa't isa. So, kapag nakapag-collaborate ka sa isang TikToker, fans ng TikToker and supporters ng TikToker, makikita yung videos mo. And may tendency na tignan din yung mga videos mo. Pwede ka nilang i-follow, pwede ka nilang din i-support kasi nga, nag-collab kayo. Hindi naman importante kung maraming followers yung i-collab nyo. Porket konti lang yung followers, hindi nyo na i-collab. Pwede nyo pa rin silang i-collab kasi pwede mo silang matulungan para umangat yung followers niya. Huwag kang maging madamot, mamigay ka naman. Tip number 5, join trending hashtag. Pag open mo ng TikTok app, makikita mo sa baba yung word na discover. So, i-click mo lang yun. Ayan, makikita mo yung mga trending hashtag ngayon. Mga weekly challenges. Ayan, nakalagay hashtag salamat frontliners, Siren Beat Challenge, I'm Just a Kid, Freeze Frame, TikTok DIY, Everyday Science, Board in the House. Sobrang daming
trending hashtag na pwede mong gawin. Kapag maganda yung na-produce mong video o interesting yung ginawa mong video under that hashtag, maraming susupport sa'yo. Maraming magkakaroon ng likes and views. So, usapang trending hashtag, dito na rin papasok yung tip number 6. Use trendy sounds. So, pag-scroll mo sa TikTok app, mapapansin mo kung ano nga ba yung trendy sounds. Dito ako nag-fail talaga ng mga una. Kasi hindi ako nakikisabay sa uso sa mga sound na yan. Since ginagawa ko kasi yung mga original sounds, hindi talaga ako sumasali sa mga trendy sounds na yan. Parang yung naging mindset ko noon na, ay, ang dami nang gumagawa, bakit ko pa gagawin? Which is wrong. Sa TikTok app, mas okay na makisabay ka sa uso. Kung ano yung trend, gawin mo lang din. Kasi, pag sumali ka sa trend, tulad ng sinabi ko kanina, makikita yung video mo under that soundtrack. Ang tendency nun, maraming views, maraming likes, mapupunta ka sa For You page. So, ngayon, ginagawa ko, sumasali na rin ako sa mga trending sounds. And so far, nagiging effective naman siya. At kung effective sa akin, nagiging effective din sa inyo. Tip number 7, be active. So, ang dami nagko-complain ngayon na ang bagal dumami ng followers ko. Bakit nababawasan yung mga followers ko? Bakit nga ba? Kasi hindi ka active. Payo ko lang is, kung kaya mo naman mag-produce ng video ng twice a day, kung kaya lang guys mas okay siya. Twice a day, or kahit kung hindi naman kaya, kahit once a day lang mag-produce ka ng video para lang hindi mamatay yung TikTok account mo. Kapag active ka, magiging active din yung followers mo. Makikita at makikita yung videos mo. Lalabas at lalabas yung videos mo sa For You page kasi active ka. Maglaan ka ng isang araw para lang sa TikTok at gumawa ka ng 10 to 20 videos. Marami na siya, pero yes, effective yon. And then, kapag nagawa mo yon, i-draft mo lang siya para post ka na lang ng post everyday. Less hassle, diba? Tip number 8, interaction with fans. Makipag-interact sa fans mo. Ito talaga yung mga gustong-gusto nila eh. Mas iniidolo ng mga fans o ng supporters yung mga idol nila na namamansin. Sino nga naman bang hindi matutuwa kapag napansin ka ng isang sikat na TikToker, diba? Tendency nun, every magpo-post ka ng videos, nandyan sila para supportahan ka. Andyan sila para mag-like, comment, at i-share yung video mo. Kasi namamansin ka, kahit like by creator lang. Tapos usong-uso yung mga comment na, maliligo na ako kapag na-notice ako nito. Kakain na ako kapag na-notice ako nito. Ay, matutulog na ako sa tamang oras kapag nakausap ako nito. Mag-hi ka man lang, masaya na ako. Tapos meron pa, yung usong-uso ngayon, yung comment na, any small TikTokers here? Please support each other. O, di ba? Nagbabasa ako ng comments niya. So, hindi lang yun para sa sikat, ha. Ito sinasabi ko, kahit small TikToker ka lang, kapag interact ka din sa mga nagko-comment sa videos mo, pwede mo silang kausapin para magkaroon ka din ng kaibigan, para magstay sa'yo, na supportahan ka. Pero ako, aminado naman ako na hindi ko kayang replyan lahat. Oo, nagbabasa ko, pero hindi ko siya kayang replyan lahat. Guys, imagine, I have million followers on TikTok. And everyday, sobrang dami ko natatanggap na comments, mentions, thousands talaga. Hindi ko po talaga kaya na maisa-isa kayong lahat na nagka-comment. But I'm trying naman, guys. Kung mapapansin niyo yung mga videos ko, yung mga comments na nag-reply po ako, namamansin po ako. Kung hindi man kita mapansin now, mananotice din kita soon. Please don't stop supporting me. Love you! At ang huli, tip number 9, enjoy the act. Mag-enjoy ka lang. Be yourself. Mag-enjoy ka lang habang naggagawa ng video. Ipakita mo lang kung sino yung totoong ikaw. Kung hindi ka man umangat ngayon, kung hindi ka man mapansin ngayon, naniniwala ako na mapapansin ka din soon. May kanya-kanya naman kasi tayong perfect timing. Ang mahalaga, nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Yung hindi ka napipilitan, kung hindi mo man magawa ng ayos ngayon, magagawa mo din siya ng maayos balang araw. Practice makes perfect. Mag-level up ka din. Mag-grow din yung account mo. Huwag kang susuko.
Tulad ng sinabi ko kanina, mag-enjoy ka lang. Pag nag-TikTok ka, wag mong i-aim agad na kailangan dumami yung supporters mo. Kailangan dumami agad yung likes and views mo. No. Kailangan mag-enjoy ka lang. Kasi habang nag-enjoy ka, makikita mo na nag-grow na pala yung account mo. O diba, nag-enjoy ka na, nag-level up pa yung account mo. So, dito na nagtatapos yung mga tips ko kung paano sumikat sa TikTok. Sana may natutunan kayo. Sana ma-apply niyo yung mga tip na yun sa TikTok account nyo. After nyo mapanood yung video ko na to, after nyo gawin yung mga tips ko, balitaan nyo ako kung may nangyari ba sa TikTok nyo, kung gaano kadaming followers yung nadagdag, kung nagkaroon nga ba kayo ng likes and views. Comment na lang sa baba. At dahil nag-celebrate nga ako ng 2 million followers, so may mga ginawang video yung mga kasamahan ko sa TikTok and sobrang na-appreciate ko yun. At shoutout din sa Team Lenny, sa mga solid supporters ko dyan na bumati sa akin, nag-congrats sa akin. Thank you so much sa surprise nyo. Hindi ko aakalain nagagawa kayo ng ganun. Thank you so much sa effort nyo, sa mga members ko, sa mga admins, kay Jillian at kay Geriza, thank you so much. And sana, mas lumago pa tayo, mas marami pa yung mapasaya kong tao. Sana more blessings to come. Ay, maraming salamat sa inyo. Sabay-sabay nating panoorin yung ginawa nilang video. Let's go! Happy 2 million! Happy 2 million! Happy 2 million! Happy 2 million! Happy 2 million sa TikTok account mo. Happy 2 million followers on TikTok. Happy 2 million followers on TikTok. Lenny, congrats. Happy 2 million followers. More followers to come. And hope to see you soon. Love you. Hi, Ate Lenny. Happy 2 million followers. Hi, Ate Lenny. Congrats po sa 2 million followers. Patas ko na sa 2M followers. Dito palagi. Happy 2M followers. Hi, Ate Lenny. Hope to see you soon. And happy 2M followers sa TikTok. And more followers to come. And I love you so much. Hi, Ate Lenny. Happy 2M followers. Happy 2 million followers. Happy 2M followers sa TikTok. Hi, Ate Lenny. Happy 2M followers. Hi, Ate Len. Happy 2M followers sa TikTok. Hi, Ate Lenny. Happy 2 million followers po. Thank you, Ate Lenny. And happy 2 million followers. We love you.